Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin itong paglikha ng Independent Commission for Infrastructure. Kung saan nilagdaan na po ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. ang kautusan upang ipatupad ang isang misyon na kung saan pipigilan, wawalisin ang mga corrupt public officials, in particular dyan sa Department of Public Works and Highways. So gawan natin ng pagsusuri kung paano ba tinatag itong independent commission na to. At actually ito ay isang initiative na may malalim na implikasyon sa larangan ng politika at pamamahala. Ang pangunahing rasyonal sa likod ng pagbuo ng komisyong ito ay ang maibalik sa ang tiwala ng taong bayan, ng publiko sa ating pamahalaan. Alam niyo naman, nung mga nakarang linggo, buwan, taon ay talaga namang nabawasan ang tiwala ng taong bayan sa ating pamahalaan. So sa konteksto ng Pilipinas, kung saan ang mga proyekto sa infrastruktura ay madalas na nahuugnay sa mga aligasyon ng korupsyon. Itong pagtatatag ng isang independent commission ay isang pagtatangka na baguhin ang perception na palagi na lang may katiwalian dito sa ating gobyerno. So sa pamamagitan ng paghirang ng mga individual na may napatunayan ng integridad, ang pamahalaan ay naglalayong magpadala ng mensahe ng seryosong pagdugon sa problema ng korupsyon. Gusto kasi ng ating presidente na talagang walisin niyang korupsyon na yan. Hindi lamang sa public works, kundi sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Pero unahin natin yung public works dahil talamak eh. Ganun pa man, mahalagang suriin ang mga potensyal na panganib. Halimbawa, ano magiging epekto kung ang isa sa mga miyembro ng komisyon ay masangkot sa isang iskandalo tulad ng pagkakaroon ng relasyon sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan at pagpapakita ng isang labis na maluho na pamumuhay. Ito halimbawa lang naman to, no? At gumagawa tayo ng isang analysis kung sakasakaling may isang miyembro diyan sa komisyon na yan na nasasangkot sa isang hindi magandang usapin. So ano magiging epekto ng iskandalo na yon? So unang-una magkakaroon ng pagguho ng kredibilidad. Ang anumang paglabag sa ethical na pamantayan ng isang miyembro ay pwedeng magdulot ng pagdududa sa kredibilidad ng buong komisyon. So, kumbaga, yung isang basket ng kamatis, lagyan mo ng isang bulok yan, damay-dama na yung buong basket ng kamatis. So, pangalawa, yung conflict of interest. Ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa isang opisyal ng pamahalaan ay maaaring magbunga ng mga katarungang tungkol sa kanyang kakayahan na magdesisyon ng walang kinikilingan. Mahirap yan. Pag may conflict of interest, delikado yan. So, ang magiging reaction dyan ng publiko ay negatibo. Yung paglantad ng isang maluho na pamumuhay, lalo na kung ito ay pinaghihinalaang nagmula sa iligal na gawain, ay maaaring magdulot ng galit sa publiko. Halimbawa, kung ang karelasyon mo ay assistant secretary ng isang departamento, tapos kung magpakita ng uri ng kanyang pamumuhay ay sobrang taas, katulad ng pag-may-ari ng mga mamahaling bag, katulad ng Hermes, medyo hindi maganda. So, hindi maganda ang implikasyon niya sa politika.
ang oposisyon ay maaaring gamitin yan, no? Yung iskandalo na yan upang siraan ang pamahalaan at questionin ang kanilang sinseridad sa paglaban sa korupsyon. Siyempre, yung isa sa mga miyembro, may chika babes yan. Ano mangyayari dyan? Di ba? So, itong miyembro na to, kung sakasakaling may ganito nga klaseng miyembro, ay maaaring harapin ng mga legal at ethical na investigasyon na maaaring humantong sa kanyang pagtanggal sa pwesto. Sabagay, hindi pa naman nag-uumpisa yung komisyon, may sapat pang panahon para magpalit, no? At mas lalong pagandahin ang komposisyon ng Independent Commission. So upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon, kinakailangan ng masusing pagpili ng mga miyembro. Lalo na kung may bahid dyan ng pagkampi sa mga dating politikong hindi gumawa ng mabuti sa ating bayan. So ano ang dapat gawin ng ating presidente? Gawa tayo ng kunwari, tayo ay malapit, no? At gagawa tayo ng rekomendasyon. Ito naman para sa ating lahat, no? Kunwari, sama-sama tayo, sabihin natin kay presidente ito, no? So, Mr. President, dapat magkaroon po kayo ng masusing background check, no? Dapat magsagawa ng komprehensibong background check sa lahat ng mga nominado o yung mga inyong napupusuan na ilalagay dyan sa Independent Commission. Kasama na dito yung pagsusuri sa kanilang pinansyal na kalagayan, personal na relasyon, at professional na kasaysayan. So kasi pag isang tao, kapag may mga inaalagaan yan, naku, mahirap na, baka matukso yan sa paggawa ng hindi mabuti. So yung transparency dapat palaging doon, nandiyan dyan, dapat maging transparent ang proseso ng pagpili upang ipakita sa publiko ang dedikasyon ng pamahalaan sa accountability. So yan, tutulungan dapat natin ang leader natin, no, sa gobyerno. So dapat magkaroon din tayo ng pagtitiyak, no? Yung dapat tiyakin na ang komisyon ay malaya mula sa anumang impluwensya ng politika. So dapat tama yung sinabi ng una, dapat walang political affiliation or hindi dapat politiko yung na-appoint dyan. Ganun pa man, hindi lamang ang integridad ng mga miyembro ang dapat nating isaalang-alang. So dapat din nating suriin ang mga potensyal na hadlang sa pagpapatupad ng komisyon. So may mga challenges kasi dito lalo na doon sa pagsusuri ng mga miyembro ng Independent Commission. So dapat yung mga pinipili dyan, yung proseso ng pagpili ay hindi dapat makita na walang kinikilingan dapat, no? At batay do sa merito ng magiging miyembro. So kasi pag medyo mahalata mo yan na may kinikilingan, hindi na maganda ang perception ng taong bayan sa kanya. So ando doon dapat yung laging makikita natin na binibigyan talaga ng proteksyon ng komisyon mula sa anumang uri ng impluwensya ng politika. So ibig ko sabihin, nandiyan palagi, no, present palagi yung proteksyon ng buong komisyon, lahat ng miyembro, no, at umiiwas palagi sa kulay ng politika. At ang isa pa yung dapat hindi yan mahaluan ng kanilang personal na interest. At well protected talaga ang public interest. Palaging mangingibabaw ang public interest over that of the personal interest ng maganda maging performance ng ating Independent Commission. So yung pagtatatag ng Independent Commission para sa infrastruktura ay isang mahalagang hakbang. Kung ito ay magtatagumpay, maaari itong magdulot ng mas mahusay na pamamahala sa pagtaas ng tiwala ng publiko. Ganun pa man, dapat natin tandaan
na ang tagumpay nito ay nakasalalay sa integridad ng mga miyembro. Ang kanilang kalayaan mula sa impluwensya at ang kanilang kakayahan na labanan ang anumang pagtatangka na hadlangan ang kanilang gawain. Sa kabuuan, ang pagtatatag ng Independent Commission for Infrastructure ay hindi lamang isang simpleng hakbang administratively. Ito ay isang kritikal na pagsubok sa katapatan ng ating pamahalaan at sa ating kakayahan bilang isang bansa na harapin ang korupsyon. Kung ang komisyong ito ay magtatagumpay sa pamamagitan ng integridad ng mga miyembro nito, ang kanilang walang pagkiling na paninindigan at ang kanilang determinasyon na labanan ng anumang uri ng impluwensya, maaari itong maging isang makasaysayang sandali. Ito ay magiging simula ng isang bagong panahon ng transparency at accountability sa ating pamamahala. Ika nga, isang bagong Pilipinas. Ngunit kung ito ay mabibigo, kung ang komisyon ay masasangkot sa iskandalo, kung ito ay magiging biktima ng politika, o kung ito ay hindi makakayanan ang mga hadlang, ito ay magiging isang malaking dagok sa tiwala ng publiko. Ito ay magpapatibay sa paniniwala ng marami na ang korupsyon ay hindi kayang labanan at ang pagbabago ay isang guni-guni lamang. Kaya't ang pagtatagumpay ng Independent Commission for Infrastructure ay hindi lamang tungkol sa mga infrastructures na itatayo. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang mas matatag, mas patas, at mas mapagkakatiwalaang lipunan para sa ating lahat. Ito ay isang responsibilidad na hindi natin dapat ipagwalang bahala. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno.